may maibibigay ay laging mag-aabot at kahit kailan ay hindi naisipang magdamot. Yan ang mabuting kalooban ni Ma'am Nelly Di Macali, isang kabarangay sa Pulilan, Bulacan. Kahit may mga sariling problema, hindi siya nagdalawang isip na magbigay suporta sa iba, mapapinansyal man o payo sa kanyang pamilya. Araw-araw positibo niyang hinaharap ang buhay. Sa lahat ng mga pagsubok at hardships na pinagdaanan ko at sa lahat ng mga success na narating ko, ito lahat ay pinagpapasalamat ko sa aking late husband at sa ating Panginoon. Masaya ang mga ngiti at nag-uumapaw ang pagmamahal sa puso. Mahawa tayo sa good mood na dala ni Ma'am Nelly dito sa KKB, Kwentong Kabarangay. Nice! Nakita mo yun, my friend. Tuloy-tuloy pa rin po ang hashtag LTE People from Dampol Second. My friend! Ay, tuloy-tuloy na nga talaga. Magandang good morning po. At batiin natin ang isang magandang umaga, si Ma'am Nelly. Good morning, Ma'am Nelly. Good morning po. Good morning. Ma'am Nelly, bati kayo. Good morning, everyone. Yan. Umpisa na natin, my friend. Ang kulay-kulay ng buhay ni Ate Nelly. Kasing kulat, ganda ng bahay ni Ma'am Nelly. Ang ganda-ganda ng bahay. Napaka-aliwalas. Pagpasok mo ang aliwala. Ganda, opo. Thank you so much. Walang anuman po. Oh, Ma'am Nelly, balita ko, kayo po'y talagang simulat sa poll, likas na ang iyong pagiging matulungin. Oo naman. Opo naman. Tinutulungan niyo rin po ang inyong pamangkin, kamag-anak, kabarangay. Kapatid. Opo. Totoo yan. Totoo. Ano ho yung parang nagtutulak sa inyo na maging generous, maging mapagbigay? Kasi hindi ho lahat ng tao ganun Diba? Siguro naman ako ito sa aking mga parents. Ang aking ama't ina ay grabe din silang ka-generous. Mula bata ako, nakikita ko sila. Yung food namin, kahit kasyang-kasya lang sa amin, isi-share pa dun sa ibang pinsan ko, sa ibang neighbor ko, yung mga ganon. At ano yung nakikita mo? Sabi mo, lumaki ka sa ganong klaseng household Ano yung nakikita mo parang epekto nun sa mga magulang mo pag ginagawa nila yun? Ang nakikita ko naman, ang saya-saya nila. Grabe sila kasaya kapag nagsishare sila ng mga food, kahit konting pera. Salat kami nun sa pera, pero nakikita ko talaga na nagsishare sila sa iba, lalo na sa mga relatives namin. My friend. Kayo po, Mami, marami rin pong nasubukan mga negosyo. Mahilig po kayo magnegosyo. Pero bago po kayo nagka-negosyo, bago nyo natumbok yung ideal negosyo para sa inyo, ano po inyong dating trabaho? Teacher ako dati. Opo. Nagturo ako ang start ng teaching ko, nagturo ako ng college, straight for 9 years. And then from there, nagturo ako ng high school. At tapos, at last, nagturo ako ng kinder. Ano ho yung meron sa pagiging teacher, sa pagiging guro? At matindi to, my friend. Lahat ng henerasyon kinuha niya. Lahat ng henerasyon, sinubukan niya. Anong meron? Sabi nga nila, di ba, it is a noble work, di ba, yung pagiging teacher. So, mula bata ako, gusto ko talaga maging teacher. Pero pagka-graduate ko nung high school, tinulungan ako nung pinsan ko, dinala ako sa Manila. Sabi niya, naku, hindi ka yayaman sa pagiging teacher. Mag-commerce ka. So, i-enroll kita sa PUP. Kaya lang kailangan ipasa mo yung entrance exam doon. Medyo mahirap yon. So, I tried it. At luckily, nakapasa naman ako sa entrance. So, nag-aral ako sa PUP for 2.5 years. Nagkaroon ako ng chance na makapag-aral ng college na education. So, I grabbed it. Nakagraduate ako ng Bachelor of Secondary Education. My friend, ang pinaka-favorite niya raw ay yung pagtuturo sa mga bata. Anong fulfillment ang meron pag mga bata po yung At totoo yan. Talagang from college, high school, kinder, 6 years ako nagturo ng kinder students. So 4 years old, mostly 4 years old. Talagang nakita ko kasi from the scratch, wala silang alam, nakatingin lang sa'yo, ayaw nilang gumalaw, ayaw nilang kumanta, hindi sila marunong magsulat. So, basta pag natapos sa school year, late po yung pagbibigyan nyo ng aral nakita ko, naging bibo silang bata. Ang galing nilang magsiindak, sumayaw, ginagaya nila ako.
Tapos, naisusulat na nila yung names nila, lahat ng strokes, mga slanting lines, everything, drawing, mga ganon. Ang cute niya magkwento. Nakikita mo, yung kanyang mata, pag nagkinikwento niya yung tungkol sa teaching, nagniningning ang mata niya. Oo. Kasi I really love teaching talaga. Kundi lang ako nagka-asawa, dinala ako sa US. Nagtuturo pa siguro ako hanggang senior years ko. Talaga. Yes. Ang ganda rin nung naging kwento tungkol sa kanyang pag-aasawa at nakatulong din 'yon para maging okay din yung kanyang kung ano yung meron kayo ngayon. Ano yung meron mo kayo ngayon? Naiba talaga ang takbo ng buhay ko nung napangasawa ko si Eduardo. So lahat, everything changed. Bigla ako nagkabahay ng malaki, nagka-branyo ng kotse na hindi utang, yung mga ganon. Pati nga, di ba teacher, hindi naman Malaki ang sweldo. Hindi naman malaki ang sweldo nung araw. So, sapat lang talaga. So, doon, tapos nung napangasawa ko nga si Eduardo, nagkaroon na ako ng business, nakapagpatayo kami ng apartments, nagkaroon ako ng food business na talagang... Kumbaga naturuan ka niya at the same time at natulungan ka rin niya. At itong mga meron kayo ngayon, itinutulong niyo rin po sa ibang mga tao. Pinapasa niyo. Yun ang tinutubok ng kwento ni Ma'am Nelly. Tama yun. Kasi hindi nyo na itatanong, yung napangasawa ko, very generous din na tao. Kasi laki siya sa hirap, gusto rin niyang maging matulungin. So parang kaming dalawa naging mag-vibe sa pagtulong sa sobrang nagpareho sila ng gusto sa buhay. Ang ganda, my friend. Sa kanilang kagustuhan makatulong talaga naman lahat, pati kamag-anak, mga kapatid. Pamangkin, even pamangkin. Nabigyan nyo na rin ng canteen business ang iyong kapatid. Oo, sila, Opo. yung dalawa kong kapatid, pinag-focus na rin namin sa pag-handle ng aming canteen kasi kami ng sister ko nandito. So, silang dalawa yung nagmamanage yung aming canteen sa... May bakery kayo! Kaya pala may ensaymada. Kaya, ayan, tikman ninyo. Yung pamangkin ko yan, na tinutulungan ko din sila. Opo. Ay, gusto kong malaman kasi my friend nakita mo, teacher, tapos nagkaroon siya ng kabiyak na generous din. Pero wala akong nakikita parang may background sila ng business talaga. Ano ho ito? Inaral nyo pareho yung pagbe-business? At lalo na yung pagdadagdag, mag-add-ons na business kasi hindi pare-pareho. Actually, meron na kaming food business nung bata kami. Ang nanay ko kasi nagluluto ng ulam sa harapan ng bahay namin. So kami magkakapatid, tumutulong siyempre sa pagpe-prepare, sa pagluluto. Kanya-kanya kami, may nagpiprito, may nagluluto ng kung ano-ano. So hanggang sa paglaki namin, siguro nakuha namin yung talent na to sa mother ko. Balik tayo dun, friend, sa Kasi kanyang... ang tema ng ating pinag-uusapan ay tungkol sa pagtulong. Ma'am, ano po ang iyong konsepto ng pagtulong? Ano ba ang idea mo ng pagtulong? Kasi ma'am, minsan, eto na naman, isusundot ko lang doon bago niya sagutin. Nagiging dependent yung mga tinutulungan at minsan umaasa na, minsan hindi na talaga nagpupursue, 'di ba? Yung mga gano'n. Nung una kaming pauwi-uwi galing ng US, meron na lang biglang magdadala dito ng reseta ng gamot, pambayad sa kuryente, resibo, meron na ding nagdadala ng mga gulong ng bisikleta na flat, yung mga ganun ba. So later on, na-realize namin na yung ibang nangungutang, bibigyan na lang namin ng pera. Mag-start ka nga ng magtinda-tinda ka dyan sa daan. One time, meron pa nga akong tinulungan na isang nagtitinda dito. Eto, bigyan mo na kita ng 5K. Mag-start ka. Bayaran mo yan sa akin pag may sobra ka. Yung mga ganun ba. So ngayon, pag may nangungutang sa amin, bibigyan ko na lang sila ng pera na yung kaya ko lang na small amount. Hindi utang yan, bigay na lang. Oo, tama naman. Kaya ka nangungutang kasi wala na siyang pambayad. Oo, kasi pero dapat kasi naman, hindi ka pwede nangungutang, dapat babayaran mo naman. Yes. Ang nakakatuwa rito kay ma'am, may foresight. Yes. Alam niyang, sige, baka hindi mo bayaran, baka magkasamaan lang tayo ng loob. At Bad yun. ako naman, my friend, doon Bibigay sa ko na mga lang. natutulungan nila, ipasa nyo sa iba. Di ba kung anong tulong ang binigay ni ma'am, ipasa nyo na lang sa iba. Or, bayaran nyo rin si ma'am. Oo. Kasi syempre, pinaghirapan din naman nila yung pera nila. Oo. My friend, eto, may dagdag pa po ba kayong negosyo? Or itutuloy-tuloy nyo lang po itong ginagawa nyo ngayon? So sa ngayon talagang focus at very hands-on ako dun sa aming food business. At marami pa rin naman akong pangarap na magkaroon Na pa ng makatulong. business. Pero at my age, siyempre, magse-70 years old na ako. Hindi halata, madam. Love it.
Ang Ma'am, pangarap ko opo. na lang na sa mga business pa, para sa mga pamangking ko at sa aking mga kapatid. Ayan. Sa iba na lang talaga Oo. lagi. Anong satisfaction mula sa po sa pagtulong? Anong nakukuha niyo pong satisfaction sa pagtulong? A very 100% satisfied ako at alam ko natutuwa ang Panginoon sa aking ginagawa. Tama naman. Lagi kong iniisip, ang Panginoon kasi lahat ng ito, lahat ng biyaya ay galing sa ating Panginoon. So parang ibinabalik ko naman sa iba, isinishare ko sa iba, yung mga... Kung anong meron. Kung anong meron At yan ako ang na dapat galing din sa gawin din ng mga Ng lahat ng kababayan mga natin, tinutulungan. Shout out sa lahat ng mga tinutulungan ni Ipasa Mama. natin. Alam niyo na, pasa niyo sa iba. My friend, maraming Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!